Marga, Marga! O, Mang Romeo, Emma, kayo pala. Anong ginagawa niyo dito? May pinuntahan lang kami dyan. Ganun po ba? Ikaw, Iha, anong ginagawa mo dito? May kinatagpo lang po ako at may binigay. Ikaw pa talaga ang pumunta. Ate. O Marga, papasok ka na ba? Oo, ate. Traffic kasi mamaya kaya inagahan ko na. Ganda naman ng suot mo. Bagay na bagay sa'yo. Siyempre naman, ate. Kailangan ato nating mag-ayos. Baka mamaya may nobyo ka na, ha? Naku, ate, malabo yan. Wala pa sa isip ko yan. Kuya, may sasabihin sana ako sa'yo. Ano ba yun, Emma? Ang aga-aga. Alam mo ba, yung kapitbahay natin sa harap ng bahay natin? Yung magkapatid? Oo, kuya. Yun na nga. Ano naman yun tungkol sa kanila? Di ba, wala pa silang asawa? Yun na nga, kuya. Alam mo, baka mas una pa mag-aasawa yung mas bata. Bakit mo naman nasabi yun? Eh kasi naman, kung sino-sino yung naghahatid sa kanya, no? Sana nga, para magpakasaya ka muna sa pagiging dalaga mo. Oo naman, ate. Wala ka ba tiwala sa akin? Meron naman, kaso baka mamaya magaya ka sa mga kaibigan mo. Naku, ate. Malabo yan. Wala pa sa isip ko yan. Paano mo naman nalaman yan? Siyempre naman, kuya. Nakikita ko kaya. At isa pa, naku, kung manamit siya, parang labas na yung kaluluwa niya. Sus, grabe ka naman. Kuya, kabisado ko na yung mga ganyang galawan, no? Hayaan mo na sila, buhay na nila yun. Pero kuya, nakwento ko lang naman sa'yo. Tsaka isa pa, wala namang masama dun, di ba? Ay, naku, Emma. Paglilinis mo na lang at tupagin mo. Oo na kuya, heto na, maglilinis na. Kung ano kasi sinasabi mo dyan. Tsaka, unahin ko muna mag-ipon para makatulong ako sa mga pamangkin ko. Mag-ipon ka rin para sa sarili mo, Marga. Ano ka ba, ate? Gawin mo yan, hindi para tulungan kami, kundi para sa'yo. Oo naman, ate. Kayo kaya ang inspirasyon ko, kaya ako nagpupursige. Nakita ko kasi lahat ng sakripisyo at hirap niyo sa akin ni Kuya. Ayos lang kami, Marga. Simpleng buhay lang, masaya na kami. Kaya nga gusto kong makatulong sa inyo, ate. Huwag mo kaming isipin, Marga. Huwag kang mag-alala sa akin, ate. Wala akong hangad, kundi mapabuti ang buhay mo. Para sa kinabukasan natin to, ate. Kaya kahit anong trabaho, pinapasok ko. Nako, sobrang sipag mo talaga. Siyempre naman, ate. Ikaw talaga, ang layo ng nasa isip mo. Kasi, ate, ayokong mahirapan tayo pagtanda natin. Bakit, ate? Masama bang magsipag? Hindi naman, sinasabi ko lang. Ate, kasama kayo sa pangarap ko. Mag-enjoy ka habang bata ka. Sulitin mo. Masaya naman ako, ate. Basta kasama ko kayo. Sus, wag mo na akong bulahin. Siya nga pala, kumain ka na ba? Hindi na, ate. May baon naman akong tinapay dito. Baka kasi tumaba ako lalo. Nako, kahit tumaba ka, maganda ka pa rin. Ikaw talaga, ate. Binobola mo pa ako. Sige na, alis na ako. Ang bait talaga ng kapatid ko. Sige, mag-ingat ka ha. Sige, ate. Kuya, tignan mo yun, oh. Ano ba yun, Emma? Kuya, tignan mo yung suot niya.
maganda naman ah. At saka bagay sa kanya. Kuya, maganda nga. Pero tignan mo naman, sobrang iksi. Kabaliktaran sa ate niya. Ano ka ba? Yan ang uso ngayon. Di mo ba alam? Naku kuya, uso ba yan? Tignan mo nga, halos kita na ang... Ako. Eh anong masama doon kasi? Kababaeng tao kasi, hindi ayusin ang pananamit. Anong magagawa mo kung yun ang gusto niya? Naku kuya, sigurado ako, may boyfriend na yan. Anong masama doon? Dalaga naman siya at walang asawa. Tapos ganyan ang suot. Okay, bye. Anong ibig mong sabihin, Emma? Basta kuya, makikita mo na lang isang araw, babalitaan mo, buntis na agad yan. Ang bilis naman nun. Buntis agad. Oo kuya, maniwala ka sa akin. Ay naku, Emma. Magluto ka na nga lang doon. Nagugutom na ako. Kuya, hindi ako pwede magkamali no, kaya maniwala ka na sa akin. Magluto ka na nga lang doon kung anong sinasasabi mo. Hay naku kuya, makaalis na nga. Total, ayaw mo rin namang maniwala sa sinasabi ko. Salamat sa paghatid ah. Wala yun. Tsaka madadaanan ko rin naman tong bahay niyo eh. Sige, Sige. salamat ulit. Tama nga ako na may boyfriend na siya. O Marga, sino yung naghatid sa'yo? Yun ba ate? Kasamahan ko sa trabaho. Ganun ba? Oo ate, ang hirap kasi ng masasakyan kaya sumabay na lang ako. O sige, magpahinga ka muna sa loob at kumain ka na din. Sige ate. Siya nga pala, bakit ka pala nasa labas? Ah, may kukunin lang ako dyan sa may kapitbahay natin. Sige ate, pasok na ako sa loob. Sige. Ate Ruby, O Emma. saan po ang punta nyo? O Emma, ikaw pala. Diyan lang sa kapitbahay, may kukunin lang ako. Kamusta na pala kayo ate? Maayos naman. Ikaw, kumusta na? Ayos lang din po. Si Marga na ba yun? Si Marga na yon. Siguro ate, boyfriend niya yung naghatid sa kanya no? Naku, wala pa siyang boyfriend. Ganun ba ate? Baka mamaya hindi mo lang alam. Emma, si Marga na lang kaya tanungin mo tungkol sa mga bagay na yan. Hindi mo alam. Baka mamaya biglang mag-asawa yan. At isa pa, wala pa sa isip niya yan. Kasi puro trabaho lang iniisip niya. Hindi mo masasabi yan, Ate Ruby. Lalo na sa panahon ngayon. Mabait na bata yung kapatid ko. Hindi mo alam. At hindi mo rin nakikita at nababantayan lahat ng ginagawa niya. May tiwala ako sa kanya. Kahit na ate, hindi mo nga alam. Baka mamaya umaalis siya ng bahay niyo nang hindi mo pala alam. Kung sa bagay, parang may punto si Emma. Kaya kung ako sa'yo, bantayan mo na ang kapatid mo, lalo na sa pananamit niya. Ano bang mali sa pananamit ng kapatid ko? Wala naman ate. Kung ako sa'yo, alamin mo lahat ng ginagawa niya.
Ganun ba? Sayang naman kasi ang ganda niya. Dapat ang mapangasawa niya yung mayaman. Nasa kanya na yon. Kung ano yung gusto niya. Para mabili niyo lahat ng gusto niyo, dapat maging practical siya. Naku, Emma. Hindi natin pwedeng pakialaman yung mga bagay na yan. Ate Ruby, ikaw ang ate niya, kaya dapat ikaw ang mangaral sa kanya. Ayoko masisi sa mga maling desisyon. Lalo na sa panahon ngayon, bibihira na lang ang lalaking seryoso. Kaya dapat, pagsabihan mo ang kapatid mo na huwag siya magtitiwala ng basta-basta. Hayaan mo, pagsasabihan ko siya. Oo, Ate Ruby, para hindi siya mapahamak. Kakausapin ko siya, huwag ka mag-alala. Salamat. Baka kasi mamaya, marami kang hindi alam tungkol sa kapatid mo. Ganun ba? Opo. O sige na. Alis na ako. Baka mamaya, kanina pa naghihintay yung kausap ko. Sige po, mag-ingat po kayo. Kuya, di ba kapatid ni Ate Ruby yun? Ang tagal naman itong kausap ko. Saan kaya yun? Oo nga, ano? Anong ginagawa nila dito? Aba malay ko kuya, baka mamaya gumagawa ng alam mo na. Yan ka na naman, Emma. Bakit ngayon ka lang? Kanina pa kita tinatawagan. Sino naman yung lalaking yun? Pasensya na, hindi ko napansin yung cellphone ko. Ayos lang. Teka, Bakit? iba na naman kasi yung kasama niyang lalaki kuya. Anong ibig mong sabihin, Emma? Yung isang araw kasi, ibang lalaki ang naghatid sa kanya at hindi yan. Anong ginagawa niya dito kuya? Bakit ibang lalaki na naman ang kasama niya? Baka kaibigan lang niya yun. Kuya, kung kaibigan niya yan, edi sana madalas nating nakikita, nakasama niya. Nakita mo na kuya, inabutan pa siya ng pera. Oo nga, nakita ko. Alam kaya ni Ate Ruby yung ginagawa ng kapatid niya? Anong malay ko? Bakit akong tatanungin mo? Ano-ano kasing ginagawa niya? Ba't kasi hindi natin lapitan para alamin natin ang totoo? Sa tingin mo kuya, magsasabi ba yan ng totoo sa atin? Oh, tignan mo. Paalis na yung lalaki. At paalis na rin yung kapatid ni Ruby. Naku kuya, baka makita tayo dito. Halika, puntahan natin siya. Sige kuya. Marga, Marga! O, Mang Romeo, Emma, kayo pala. Anong ginagawa niyo dito? May pinuntahan lang kami dyan. Ganun po ba? Ikaw, Iha, anong ginagawa mo dito? May kinatagpo lang po ako at may binigay. Ikaw pa talaga ang pumunta. Bakit hindi mo na lang pinapunta sa bahay niyo, Iha? Para hindi ka napapagod. Oo nga naman, Marga. Bakit kailangan ikaw pa yung pumunta dito? Bayad naman po kasi yung pagpunta ko dito, kaya okay lang. Naku, pinagmalaki pa talaga niya ang ginagawa niya. Pauwi ka na ba, Iha? Hindi pa po. May pupuntahan pa po ako. Hindi pa talaga na kontento. May katagpo pang iba. Sige po, Mang Romeo. Emma, mauna na ako sa inyo. Ganun ba? Sige, Marga, mag-iingat ka ha. Sige, Iha. Sige po, alis na ako. Kuya, alam kaya ni Ate Ruby ang ginagawa ng kapatid niya? Malay ko, Emma. Wala naman akong nakikita masamang ginagawa niya. So, sinasabi mong konsidero ang ate niya, ganon.
wala naman akong nakikita masama sa ginagawa ni Marga. Kuya, bakit ipapakita pa ba niya sa atin yun? Hindi niya ipapalam yun, no? Ay nako, dyan ka na nga. Kuya, hintayin mo ako! Grabe. Nakakapagod yung araw na to. Si Marga yun ah. Oh, Marga. Anong ginagawa mo dito? Nagpapahinga lang ate. Ano pala yung hawak mo? Eto ba ate? Kinita ko ngayon. Kadami naman yan. Saan galing? Galing sa mga pinagbentahan ko kanina ate. Talaga? Baka mamaya kung ano nang ginagawa mo, ha? Gusto ko lang naman makaipon para matulungan ko kayo. Tama yan. Habang bata ka, mag-ipon ka. Oo ate, tutulungan ko kayo at hindi ko babayaan. Swerte ko naman at may kapatid akong kagaya mo. Basta magtiwala lang kayo sa akin ate. Oo. Basta wag mong sisirain yung tiwalang binibigay namin sa'yo, ha? Oo naman ate, lagi kong tatandaan yung mga pangaral niyo sa akin. Lalo na, bata ka pa at maganda. Naku, si ate talaga. Siya nga pala, Marga. May tatanong ako sa'yo. Ano naman yun ate? Nagtataka lang ako. Bakit pala palaging maiksi ang suot mo? Eto ba ate? Kasi, isa ako sa mga nag-i-endorso ng mga produkto. Ganun ba yon? Oo ate, parang modelo, ganun. Tapos, anong ginagawa nyo? Kapag may order kami, kami na mismo yung nagdi-deliver. Kaya ba palagi kang umaalis ng bahay? Oo ate. Minsan nga, pinapaalam pa namin sa mga customer namin yung bawat detalye ng tamang paggamit sa mga product namin. Ah, kaya pala. Ngayon alam ko na. Bakit ate? May mali ba sa trabaho ko? Wala naman. Nagtataka lang kasi ako. Alam mo ba ate, minsan, yung mga asawa o yung mga boyfriend pa nila, yung nag-order para sa mga partner nila. Pangregalo nila? Oo ate. Kaya dapat, ipunin mo mabuti ang kinikita mo. Kasi, para sa'yo din yan. Ate, gusto ko lang naman makatulong sa mga gastusin natin sa bahay. Huwag mo kaming isipin. Ang isipin mo, yung sarili mo. Eh ate, ayoko lang naman na nagtitiis tayo sa hirap. Tsaka, gusto ko din na mabili na natin lahat ng gusto natin. Sus, ikaw talaga. Marami akong pangarap para sa inyo ate. Paano na pala pag nag-asawa ka na? Ay naku ate, wala pa sa isip ko yan. Sigurado ka? Oo naman ate, mas gusto kong unahin yung pangarap ko para sa inyo. Tsaka, ayoko ding mahirapan kayo pagtanda nyo. Napakaswerte ko kasi may kapatid ako mabait kagaya mo. Ate, pinag-aral niyo ako ni kuya, kaya ako naman ngayon. Kapatid kaya kita tinulungan. Kaya binabalik ko lang yung ginawa niyong kabutihan sa akin noon. Hindi kagaya ng iba na wala na silang pakialam sa mga kapatid nila. Oo ate, hindi talaga pare-pareho magkakapatid. Tama ka dyan, Marga. Kaya ikaw, huwag ka magbabago, ha? Oo naman ate, pangaral kaya ni nanay na magtulungan tayo. At huwag kang maging madamot. Oo ate. Ikaw talaga. Oh, bakit ba? Di ba si Ruby at Marga yun? Siya nga pala ate, may gusto ako ibigay sa'yo.
Ano naman yun? At talagang binigyan pa niya ng pera si Ate Ruby. Oo nga, no? Sigurado ako kuya, suhol yun. Ibig sabihin, konsentidora si Ruby sa kapatid niya. Tama ka dyan kuya. Kahit alam niya na mali na ang ginagawa ng kapatid niya. Ay nako, Emma, yan ka na naman. Para saan yan, Marga? Para sa inyo, ate. Lumabas naman kayo. Bilhin nyo lahat ng gusto nyo. Hindi yung palagi na lang kayo nasa bahay. Sus, kapatid ko talaga. Makita lang kitang masaya at matupad mo yung mga pangarap mo. Masaya na ako para sa'yo. Ate, maliit na bagay lang yan. Pasalamat nga ako sa inyo eh. Ikaw talaga. Sige na nga, kukunin ko na to. Salamat. Walang anuman, ate. Kuya, tama ang hinala ko. Patuloy ako, naniniwala sa sinasabi mo. Bakit kuya? Hindi ka ba naniniwala sa sinasabi ko? Sus, ikaw talaga, Emma. Oh, Marga. Wala ka bang pasok ngayon? Mamaya pa, ate. Ay, oo nga pala. Nakalimutan ko yung cellphone ko sa loob. Kukunin ko muna, ate. Sige. Emma! Hoy! Emma! Ate Ruby, Oh, Emma. Ikaw pala. nakita pala namin yung kapatid mo nung isang araw. Ah, ganun ba? Anong ginagawa? May kasama siyang lalaki at ibang lalaki ang kasama niya. Ganun ba? Tsaka isa pa, ang iksi niya manamit at laging lalaki ang kasama niya. Nag-aalala kami sa kapatid mo, Ruby. Mang Romeo, Emma, may tiwala ako sa kapatid ko. Kaya kung ako sa'yo, sasabihan ko ang kapatid ko at babantayan ko kung ano ang ginagawa niya. Nagkausap na kami at pinaliwanag niya sa akin kung saan siya nagtatrabaho. Ayos lang sa'yo lahat ng ginagawa niya? Oo naman, kasi alam ko naman yung totoo. Wala namang masama sa ginagawa ko. Emma, Mang Romeo, marangal naman po yung trabaho ko. Isa pong modelo at tagatinda ng produkto si Marga. Kaya po ganito yung suot ko. Dahil sa mga produkto na binibenta namin. Kaya walang masama sa ginagawa niya. Gusto lang naman niya makapag-ipon, kaya siya nagtatrabaho. Hindi ko po alam. Masama na pala iniisip mo tungkol sa akin. Patintihan nyo na yung kapatid ko. Hindi ko naman alam. Pagpasensyaan niyo na akong magkapatid. Sa susunod po, alamin niyo muna ang totoo bago kayo mag-isip na masama sa ibang tao. Sana po, tinanong o kinausap niyo man lang sana ako. Lalo na, nagtatrabaho ng marangal, yung pinag-iisipan niyo ng masama. Tara na, Emma. Nakakahiya na talo. Sana di na maulit ito, Emma. Kasi, baka mamaya, sa ginagawa mong yan, Emma, mapahamak kayo. Pasensya na talaga kayo. Nakakaasa kayo na magbabago na talaga ako. At sasabihan ko din ang kapatid ko. Ayos ka lang ba, Marga? Ayos lang ako, ate. Sobra naman pala yung sinasabi sa akin ng mga kapitbahay natin, ate. Huwag mo na silang pansinin. Walang magawa sa buhay ang mga yan. Bakit hindi yung buhay nila yung atupagin nila? Kalimutan mo na lang lahat ng mga sinabi nila.
Nasisira lang ang araw natin. Sana tumigil na sila, ate. Sigurado ako, titigil na ang mga yan. Dapat lang. Tara na lang sa loob. Sige, ate. Ika na. Huwag natin husgahan ang isang tao kung di natin alam ang ginagawa at pinagdadaanan niya. Lalo na kung naghahanap buhay ito ng marangal.